dapat ka, Panginoon, sa pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Kailanman bawat isa sa amin hindi mo tinipid, Panginoon. Hindi mo pinagdamutan. Kaya sino kami, Panginoon, para pagdamutan ka? Sino kami para tipirin ka, Panginoon? Kaya sa araw po na ito, ibibigay po namin sa iyo yung marapat na pagpupuri at pagsamba. Pagsambang hindi pang tao, kundi pagsamba at pagpupuri para sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. O Diyos, ikaw po yung nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa mga naririto ngayon, maging sa mga nakatutok online. Lord, lahat ng aspects, area ng aming mga buhay, hindi po lingid sa iyong kaalaman. Kaming lahat ay hubad sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naririto kami, nagpapakababa sa iyong harapan, pinapayagan na, Lord, pakialaman mo lahat ng area, lahat ng aspects ng aming mga buhay. Sa physical, Panginoon, sino man sa mga naririto, yung may dinaramdam sa kanilang pangatawan, or yung aming mga loved ones na may binabaka sa kanilang physical na pangatawan, Lord, sa oras na ito, bisitahin mo po, dalawin mo po ang bawat isa sa kanila. Bisitahin mo po kami, Panginoon. You are our Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Yes, yung mga doktor, mga gamot, somehow, may maitutulong sa amin. Pero yung complete, total healing, deliverance, strength, and power, sa iyo lang nagmumula, Panginoon. Kaya naririto, O Diyos, pagalingin mo po lahat na nakakaranas ng sakit at karamdaman. Mental, emotional, Panginoon, Lord, yung mga nakakaranas ng anxiety, panic attacks, depression, confusion. Sa oras po na ito, lambing po namin, Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa sa kanila. Remind them, lalo sila na mga nasa malapit na sa pagdedesisyon na wakasan yung kanilang mga buhay. Habag, Panginoon, biyaya, igawad mo sa kanila. Iparamdam mo po, Panginoon, yung napakainit mong pag-ibig na merong nagmamahal sa kanila, Panginoon. Aspetong financial, Lord, ikaw ay Diyos na mayaman. You are our Jehovah Jireh. Kaya mong i-provide lahat ng needs ng bawat isa po sa amin. Sabi sa iyong mga salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Every time na inuuna ka namin, alam namin, Panginoon, lahat ng basic necessities na meron kami, kaya mong bigyan ng katugunan, kaya mong punuin ang aming hapagkainan, Panginoon, ng mga pagkain kinakailangan po namin. Ikaw ang magpo-provide. Familial aspect, Panginoon, sino man sa mga naririto yung may sigalot, hidwaan sa loob ng tahanan, anak sa magulang, magulang sa anak, magkakapatid, Panginoon, Lord, kaya mong i-restore lahat ng broken relationship sa loob ng aming tahanan. Walang basag na hindi mo kayang buuin, Panginoon. Ikaw ang maghari sa loob ng aming pamilya. Ikaw ang maghari sa loob ng tahanan ng bawat miyembro ng COG Parian, Calamba, maging ng mga kapatid namin online. Lord, higit sa lahat sa spiritual na aspeto ng aming mga buhay, ikaw yung nakakaalam kung sino sa mga naririto yung nasa kalagayang pagiging malahininga. Lukewarm spiritually. Sabi sa scripture, sabi sa yung mga salita, kung hindi kami mainit, kung hindi kami malamig man, kung kami ay lukewarm, malahininga, isusuka mo po kami. Lord, ayaw po namin na isuka mo kami. Kaya naman sa araw po na ito, makikipag-ayos po kami sa iyo, Panginoon. Hindi namin sasayangin bawat oras, minuto, segundo, Panginoon, na ilalagay namin, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo sa araw po na ito. Sa kanila na nakikitaan mo, Panginoon, ng totoong pagkauhaw at pagkagutom sa iyong mga salita, busugin mo ang bawat isa, Panginoon, na talagang umaasam, Panginoon, na maranasan ang iyong pagkilos sa araw po na ito. Maaaring dumating kami dito sa church na empty, pero naniniwala kami, Panginoon, kung totoo sa puso namin na hanapin ka, in spirit and in truth, lalabas kami na punong-puno. Lalabas kami na busog sa mga pagpapala at pabor na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Bawat sulok ng building po na ito, Panginoon, magtalaga ka ng mga ministering angels, Panginoon, na magpoprotekta sa amin. At ang kaaway ng dyablo, Panginoon, lahat ng ginagawa namin sa loob ng sanctuary po na ito,
maghatid ng confusion kay Satan, maging sa kanyang mga cohorts, Panginoon. Make us invisible to the eyes of the devil, Panginoon, upang malaya namin ibigay sa iyo yung marapat na paglilingkod. Maraming pong salamat sa iyo po namin idinededicate, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito. Alam po namin, hindi ka pa tapos, Lord. Nagpapasimula ka pa lang. Kaya naman, tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, karangalan, pagpapasalamat na marapat sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name and all say, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan na, salamat sa ating Panginoon. Nakaka-bless na makita na talagang jam-pack yung gawain po ng Panginoon sa araw po na ito. Sabi mo muna sa iyong katabi, kaliwa at kanan, congratulations. Yan. Congratulations. Kasi sa araw na ito, nagawa nating tanggihan ng ating mga sarili sa katamaran, antok na gumagawa sa atin. Maging sa ginaw ng panahon, nagawa niyong maligo at maka-attend sa gawain ng Panginoon. Pero I'm not sure kung nagawa talaga ng lahat na maligo today. Yan, nawa naman naligo po tayo, no? Personally, medyo may very slight na kaba sa aking dibdib kasi medyo matagal-tagal na rin nung huli ako nakatayo. Last year pa, no, nung December, kasi nga pinagpahinga yata talaga ako ng warda kasi baka kala nila hindi na ako natutulog. Tsaka inorganize kasi namin yung couple celebration. Kaya yun, thank you, Warda, for giving me that rest. Yan, salamat sa ating Panginoon. Ready na po ba tayong makinig ng Word of God? Magsabi ng malakas na, Amen. Yan, ako man excited sa message na aking share for this morning. There are pictures or photos that we can actually hear. Anong ibig ko sabihin doon? May mga litrato, larawan, na kahit hindi naman gumagalaw, tingnan mo pa lang, parang naririnig mo na yung tunog ng picture. Bibigyan ko kayo ng example ng mga litratong ito. Pag nakita niyo yung picture, kayo yung gagawa ng tunog according dun sa picture na nakikita niyo. Unang larawan. Ay, gumana ng clicker. Lalo na nag-overtime. Ayan. Anong tunog niyan? Di ba pag nakita niyo si Pichi or si Rupa May Quinto, hindi mo yan babasahin ng basta lang, go, go, go. Hindi, alam mo na ang tono niyan ay? Di ba? May kasama pang palipad. Next picture na parang pag tiningnan mo, parang naririnig mo, although ito ay GIF, pero picture pa din siya. Ayan. Confrontation ni Popoy at ni Jaira. Sino si Jaira? Ayan. Ni Popoy at ni Basha. Ano bang tunog niyan? Kayo nga gumawa. Ang hina, mas maraming artista sa sa first service. Ayan, paano tunog niyan? Di ba? Ang galing. May mga artista din dito sa second service. Third picture na pag tiningnan mo, parang naririnig mo yung tunog. Ayan. Pag channel 7, toot. Pag channel 2, tit. Ayan, ganun kanina sa first service. Di ba? Pag nanonood tayo ng television na mula umaga hanggang gabi, dati, nung usong-uso pa talaga ang television, inaabot ka na ng lupang hinirang hanggang sa abutin ka ng color bars na yan. At maririnig mo yung tunog niyan. Ano nga ulit yung tunog? Anong channel daw? Ayan. Ayan. So alam niyo yung tunog niyan, mahabang beep. Ayan. Kahit nakikita lang natin yung picture, parang naririnig natin yung tunog niya. Last picture na parang naririnig natin yung tunog, yan si Manong Selecta, na ang tunog ay... Sira yung makina. Ayan. Hindi po ganun yung, mali yung tunog ni Miko, hindi ganun yan. Ayan. Pero di ba pag nakita mo tong cart ni Manong na nagbebenta ng Selecta Popsicles, alam natin yung tunog ng cart na iyan. Pero hindi lang litrato, larawan, yung pag tinitigan mo, naririnig mo yung tunog. Kahit mga salita or words. Unang word, example ng word na pag tiningnan mo, alam mo yung tunog. Parang si Jam napatapik sa katabi niya. Kasi kaapelido ng, past is past, Ayan. Ano nga ulit tunog niyan? Di ba pag nakita mo, hindi mo siya babasahin ng rigor. Ayan. Kahit alam mong pulis yan, dun sa palabas ni Coco. Ayan. Alam natin na medyo malambot yung pagkakabigkas dyan ni Marisa Cabral ba yun or ni Lena. Ano nga ulit yung tunog? Ayan. Galing talaga. Ayan.
At ito pa, yung last word na pag nakita mo, parang kumukulingling sa tenga natin yung tunog. Di ba? Alam na alam natin yung tunog na kumukulingling sa tenga natin. Pag nakita mo yung apat na meow na yan, and that's going to be the title of our message. Baka sabihin nyo, ano to si brother? Parang nilalaro tayo ni brother, pinagloloko tayo, ba't ganun yung title? Let me explain. Bigyan niyo ako ng chance. But before that, magpe-pray muna tayo para maging matanggapin ng ating mga puso. Let's close our eyes and we will pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you and we are grateful sa pagkakataon na muli kaming magkakasama to enjoy yung pinakamasarap na spiritual food sa lahat. At ito po ay yung mga salita, Panginoon. Through your word, transform each and every one of us. Kung need po namin ng correction, ituwid mo po kami, Panginoon. At ang tataglayin po namin ay teachable and humble heart. Maalis po sa amin anumang I know it already attitude, Panginoon, upang ang puso po namin ay maging absorbent gaya ng sponge, Panginoon, upang lalabas kami na talagang tumanggap ng pagtuturo na nanggagaling po sa iyo. At ikaw ang lumagay sa aking unahan, Panginoon, upang yung glory mo lamang yung mahayag sa kabuuan ng gawain. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve in Jesus' mighty name. And all say, Amen. Minsan pa nga nating palakpakan ng ating Panginoon. Ayan, saan nga ba nanggaling yung tunog na yan? Ano nga ulit yung tunog? Ayan. Kailangan ko dito yung cooperation nyo ha, para huwag kayong aantok-antok. Pag ako gumanyan, patutunugin nyo yung... Ang galing talaga. Thank you very much sa suporta. Hindi to devil ha. Ayan. Depende yan sa motibo mo. Ito ay pusa to. Ayan. So tuwing itataas ko to, ayan. Kailangan ko yung cooperation nyo. Tutunog kayo ng... Thank you very much. Ayan. Saan ba nanggaling yung tunog na yan? Ang tunog po na yan, ang original na pinanggalingan yan, ay mula sa kanta ng isang American singer and songwriter na ang pangalan ay Billie Eilish. Personally, hindi ako fan, hindi ko siya talaga kilala kasi nga ang inabutan namin sa edad namin nila Leonel, yan, nina Jan Jurs, ay mga Britney Spears at Avril Lavigne. Yan ay mga bagong generation na. Meron siyang isang kanta na kapag kinakanta niya, parang yung pagkakakanta niya, parang tunog pusa yung kanyang boses. So yung tunog na yan, it's just a parody or a video meme. Yan, ginawang katatawanan lang yung kanyang kanta. Pero ang totoong title nung kantang yan, hindi po meow, 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 at hindi cat song. Ang totoong title ng kantang yan, nung kanta ni Billie Eilish ay, What Was I Made For? What Was I Made For? Meron siyang isang concert, nakita ko sa social media, clip lang ito. I'm not sure if that concert was here in the Philippines. Pero dun sa concert na yon, yung crowd, yung kanyang mga audience, habang si Billie Eilish kumakanta sa concert niya, kumanta yung crowd. Ang tunog is meow, 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 meow. Kumbaga napaka-ironic, no? Meow, 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 pero dinog show nila yung concert ni Billie Eilish. Panoorin natin yung short clip para mas maintindihan niyo. O, di ba ang kulit, no? Ewan ko kung na-distract siya sa concert niyang yan. Pero ang totoong title ng kinakanta niya is, What Was I Made For? Na yan yung gagamitin po nating title sa umagang ito. But, we also have a subtitle for our title. Ang pinaka-subtitle natin for this message is, What Was I Made For? Kung sa madaling Tagalog, para saan ba ako ginawa? Why do I exist? Bakit ba ako nabubuhay? Ano ba yung purpose ko dito sa ibabaw ng mundo? And possible, marami sa mga naririto nagiging question nyo yan sa inyong sarili. Para saan ba ako? Ano ba yung purpose ko? Bakit ba ako nilikha ni Lord? Bakit ako humihinga? Bakit everyday meron akong taglay na buhay at lakas? And this question can actually lead sa mga negative na pakiramdam. Yang tanong na yan, kapag yan talaga may meditate mo and you are having a hard time to find
a concrete and certain answer sa tanong na yan, pwede kang mahatid saan? Confusion, anxiety, worse, depression. Yung question na yan pala, pag talagang inabsorb mong mabuti, pwede kang mahatid sa tinatawag na depression. Talagang maapektuhan ang iyong mental state. Why does this question affect people deeply? So sagutin natin yung tanong na yan. Bakit nga ba itong tanong na ito nakakaapekto ng malalim or malala sa maraming mga tao? Maraming possible answers, but I'm just going to give you at least 4. Una, lack of direction. Mapapatanong ka talaga, what was I made for? Ano ba talagang purpose ko dito sa ibabaw ng mundo kapag ang buhay mo is parang walang direksyon? Hindi mo alam saan ka ba patutungo? Saan ka ba lalakad? Saan ba talaga yung destination mo dito sa ibabaw ng mundo? And because of that, talagang maapektuhan ka sa tanong na yan na pilit na sumisiksik sa utak mo. Next, why does this question affect people deeply? Dahil sa pagkukumpara natin sa ibang mga tao. Nature po nating lahat yan. Ang hilig nating magkumpara sa ibang mga tao. Sa dalawang kaparaanan. Unang comparison, kino-compare natin yung sarili natin sa iba bilang tayo yung superior. Ay, mas nakakahigit ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya. Pero most of the time, kino-compare natin yung sarili natin na tayo naman yung inferior. Tayo yung parang walang narating, tapos magsa-self-pity ka, buti pa si ganyan, buti pa si Juan, meron siyang na-achieve. Buti pa si ganito, ganito na yung narating niya sa buhay. At ang nakakalungkot, alam niyo po yung comparison, nakakalungkot na pinagmumulan yan sa loob ng pamilya. Sa mga magulang po na naririto, no, lahat ng magulang magsabi ng Amen. Kung kayo may mga anak, never ever compare ang anak ninyo. Unang-una kanino? Sa kanilang mga kapatid. Alam ko po yung layunin kung bakit kayo nagko-compare, to motivate them. But in reality, hindi motivating ang comparison. Ikukumpara mo si kuya sa bunso, si bunso kay kuya, or sa sino mang kamag-anak ninyo. Hindi po yan nakaka-encourage, nakaka-crush yan ng spirit, nakakadurog yan ng confidence. Kaya pakiusap ko po sa mga magulang, never ever compare ang inyo pong mga anak. At kung nagawa nyo yan, mamaya sa altar call, magsisi kayo. Ayan, Lord, patawarin mo ako, kinumpara kayong anak ko sa anak ni Aling Tessie, sa kapitbahay namin. Pero kung kani-kanino mo man ikinumpare ang anak mo. Minsan tayo sa ating mga sarili, kino-compare natin yung sarili natin sa ibang mga tao. Buti pa si Balong, kalaro ko lang dati sa tumbang preso, ngayon nasa Paris na. Ako nandito, puro utang. Baon sa utang, buti pa siya. You will wallow pity sa sarili mo. Kino-compare mo yung sarili mo sa mga classmates mo nung high school, classmate mo nung college, buti pa si ganto, si ganyan, nakikita mo sa social media. Social media, full of lies. Laging makikita natin yung puro magaganda. Pero in reality, ano kayang nasa likod nun? Ng mga happy pictures na yun. Kaya tayo nahatid sa pagkalungkot, mapapaisip ka, what was I made for? Ano ba yung purpose ko sa buhay na ito? Bakit ganito yung nangyayari sa aking buhay? Ito pa, na possible guilty rin yung madami. Minsan kino-compare natin yung sarili natin sa mga ex natin. Ex-girlfriend, ex-boyfriend. Parang may mga napaay. Guilty. Guilty tayo sa bagay na yan. Minsan kino-compare natin, bakit si ganito? Ang ganda ng buhay, may pamilya, may anak. Niloko ko nun nung kami pa. Ako yung miserable, ako yung very loyal sa kanya. Tapos siya ngayon yung may maganda, happy family. Minsan kino-compare natin yung mga sarili natin sa mga naging ex natin. Yung comparison, wala po yung idudulot na healthy sa buhay po natin bilang Kristiyano. Kaya yung basurang yan, yung toxicity na yan, alisin mo sa buhay mo. Sabi mo sa yung katabi, kaliwat kanan, alisin mo sa buhay mo. Ayan, dahil pag nanatili po tayo sa pagko-compare ng ating mga sarili, talagang madidepress ka sa tanong na, what was I made for? Sumunod, worldly answers fall short. May mga pagkakataon kapag nahatid tayo sa katanungan na para saan ba ako nilikha? Ano ba yung purpose ko? Hinahanap natin yung mga sagot
Gusto natin ng instant na kasagutan, so yung sagot hinahanap natin sa mga bagay ng mundong ito. Iniisip mo, ay, siguro ang purpose ko tumulong sa mahihirap, so I will be a philanthropist. Tutulong ako sa mahirap, magjo-join ako sa mga agencies ng gobyerno, mamimigay ng ayuda, mamimigay ng mga relief goods. There is nothing wrong about that. Pero kung ginagawa mo yon just to satisfy yourself, at the end of the day, marirealize mo, there is always something missing. Parang may butas pa rin sa buhay mo. Kasi you're just doing that for yourself. Kapag tayo tumutulong, dapat for the glory of God lagi. At doon ka masasatisfy. Doon ka mafulfill. Bakit? Kasi hindi for your satisfaction kundi para sa ikaluluwalhati ng Panginoon yung ginagawa mong pagtulong. Minsan yung mga kasagutan hinahanap natin sa barkada. Hinahanap sa mga bisyo ng mundong ito. Hindi yan magbibigay ng tama, konkreto, and certain answer dun sa question na, what was I made for? Sumunod, dahil sa mga struggles and failures, lahat tayo nakakaranas ng struggles. Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng mundo, talagang may struggles. At makakaranas talaga tayo ng failures. Or possible, marami sa naririto, nakaranas ng lumagapak, bumagsak, baon na baon, at hirap makabangon. May mga nakaranas na po ba dito ng failure? Magsabi ng Amen. Failure sa trabaho. Maaaring hindi nakapasa sa exam, sa interview. Failure sa business na ang tagal mong gumawa ka pa talaga ng thesis, ng feasibility study, tapos nung nagsimula na yung business, hindi naman nag-grow, pumalpak, na-scam ka, feeling mo nag-fail ka. Sa mga estudyante, bumagsak sa exam kahit ang tagal-tagal mong nag-review, binigay mo yung best mo, pero nag-fail ka pa din. Minsan dahil sa failure, mapapatanong tayo, ano ba talaga yung purpose ko sa buhay? Ba't lahat ng ginagawa ko, laging bagsak, laging lagapak? Pag tayo laging nag-dwell na lang sa mga failures na meron tayo, we will not be able to see kung ano ba talaga yung purpose kung bakit tayo nilikha ni Lord. Kapag tayo nagbasa ng Bible, napakaraming men and women of God na pwede kong ibigay na example na talagang during their lifetime na sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, naranasan nila yung victory with flying colors. Talagang laging victorious, triumphant yung kanilang buhay. Pero minsan sa buhay nila nakaranas din sila ng paglagapak. Diba? Like for example, David, the man after God's own heart. Talagang malapit yung relasyon niya sa Diyos pero nag-fail siya. Dahil sa pagkakasala ng kanyang nagawa. Yan. At napakarami pang mga men and women of God sa Bible. Pero hindi si David yung example ko. Ang example ko sa inyo ay isa sa mga frontliners ni Jesus Christ during His earthly ministry. Sino yun? Si Simon Peter. Si Pedro. Si Pedro po, isa siya sa frontliner na disciples ni Jesus Christ. During His earthly ministry, talagang na-witness ni Peter yung mga himala, signs and wonders, pagpapagaling, kabutihan, pag-ibig ng Panginoong Jesus during His earthly ministry. Kasama niya si Peter. Maraming na-witness si Peter na hindi na-witness ng ibang mga disciples. Like for example, sa Mount of Transfiguration, napaka-privileged, blessed si Peter na na-witness niya yung pagbabago ng Panginoong Jesus dun sa bundok. Maraming na-witness si Peter, pero ano yung nagawa ni Peter? He denied the Lord Jesus Christ not just once, not just twice, but thrice. 3 beses ikinaila ni Pedro. Si Jesus Christ, na ang ipinakita lang naman sa kanya ay pawang mabubuti at pag-ibig na talagang genuine. Pero he was able to deny the Lord Jesus Christ dahil sa takot niya. Nung dinakip si Jesus Christ sa Gethsemane, di ba? Dinakip siya ng mga temple guards and Roman soldiers. Walang natira para kay Jesus Christ. Lahat ng disciples, kasama si Peter, nagpulasan silang lahat. Jesus was left alone at dinakip siya. Sumunod naman sina Peter dun sa pinaglilitisan kay Jesus Christ, pero itinanggi niya ang Panginoong Jesus. Minsan masasabi natin, grabe naman si Pedro.
Ang buti-buti sa kanya ni Jesus Christ, tapos idininay niya 3 beses pa with swearing. Sabi sa Bible, so parang may kasama pang pagmumura yung ginawa ni Pedro para lang ikaila niya si Jesus Christ. Pwede nating sabihin yun maisip natin grabe si Pedro. How about us? How many times we denied the Lord Jesus Christ? Once, twice, thrice, 4 na beses, 5 beses, lahat ng daliri sa kamay kasama daliri sa paa. Baka lampas pa doon. Yung ilang beses na dininay natin, ikinaila natin si Jesus Christ. How? Pagdadalo sa gawain ng Panginoon, it's easy for us to say no kapag ini-invite sa gawain ng Panginoon. But it's easy for us to say yes sa mga birthday yan, galaan, travel, at sa kung saan-saan pa. Pero pagdating kay Lord, ang dali nating nare-reject. It's easy for us to say no. At yun ay pagpapakita na we are denying the Lord Jesus Christ. Kaya pag tayo nagbabasa ng gospel, bago natin isipin na grabe si Peter dito sa nabasa ko, sabi sa book of James, the word of God is our spiritual mirror. Manalamin ka sa word of God. Bago mo si Peter ang makita mo, mas makita po natin, allow me to use the word, mas masahol pa tayo doon sa ginawa ni Peter na denial kay Jesus Christ. Amen. Hirap maka-amen, ano? Kasi alam natin, guilty ang bawat isa sa atin. We deny the Lord Jesus Christ many times. And after denying the Lord Jesus Christ, ito yung ginawa ni Peter. Sabi sa Luke chapter 22 verse 62, then Peter went outside and cried bitterly. Ito naman yung nakakatuwa kay Pedro. After niyang i-deny ang Panginoong Yesus, may conviction agad. Right after. Takbo agad siya sa labas, umiyak siya ng kapait-paitan. Tayo, many times we deny the Lord Jesus Christ, we say no to the services of the Lord. Pero yung conviction kailan gumagawa sa atin? After 2 weeks, 3 weeks, after ilang months, after ilang years, doon lang gumagawa yung conviction. Kailan gagawa? Kapag may sakit at karamdaman. Kapag may nangyari ng problema sa pamilya, doon niya lang marirealize, dahil kasi ito pinabayaan ko na yung paglilingkod ko kay Lord. Kaya kami nagkaroon ng sakit at karamdaman. Si Lord pa ang nasisi sa sakit at karamdaman. Ang Panginoon po, hindi sa Kanya galing ang sakit at karamdaman. Healing, deliverance, power, and strength. Yun ang gagaling po sa ating Panginoon. Can we say amen? Ganun tayo. Minsan ang tagal bago gumawa sa atin yung conviction. Pero kay Peter, right after, gumawa agad sa kanya yung conviction dahil sa ginawa niyang pagdideny sa ating Panginoon Jesus. At maaari nung umiyak siya dyan, parang feeling niya siguro natapos na ang lahat. Yung purpose niya, parang siguro feeling niya nabasag niya na yung purpose niya bilang isang mananampalataya. Malinaw sa kanya yung calling niya Malinaw sa kanya what he was made for. Clear sa kanya yung calling niya. Clear sa kanya na siya ay nabubuhay para kay Jesus Christ. Pero dahil sa ginawa niyang denial, sa ginawa niyang pagkakaila kay Jesus Christ, siguro feeling niya that time, basag na yung purpose na meron siya para kay Lord. Pero lagi nating tatandaan, failure does not determine your purpose. Lahat tayo nagfe-fail. May mga kanya-kanya tayong pagkalagpak, may kanya-kanya tayong pagkabagsak, pero huwag kang papayag na mag-dwell ka na lang dyan ka na lang mabubuhay. Yung failure mo, that doesn't determine and that doesn't define yung purpose na meron ka kung bakit ka nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Can we say amen? Next verse, John 21 verse 3. After the resurrection, nabuhay na maguli ang Panginoong Yesus, nagpakita siya twice sa kanyang mga disciples. Pero that is not enough para itong si Peter talagang ma-motivate, makabangon ulit dun sa pagkakalagpak niya. Sabi diyan sa verse 3 ng book of John chapter 21, Simon Peter said, I am going out to fish. I am going fishing. The other followers said, we will go with you. Familiarity, balik siya sa dati niyang buhay. Pangingisda ang ginagawa ni Pedro bago siya sumunod kay Jesus Christ. Hindi niya na alam yung gagawin niya, paano siya babangon ulit. Di balik siya sa dati niyang
ginagawa. And the other disciples, the other followers, sabi nila kay Pedro, we will go with you. Lahat sila guilty eh. Lahat sila nang iwan kay Jesus Christ. So all of them went out and got into the boat. They fished that night but caught nothing. Wala silang nahuling isda. Pagpapakita rin yan, kapag di natin kasama si Lord, talagang hindi nagiging fruitful yung gawa ng ating mga kamay. Kahit gaano kang magkanda, kumahog, mag-ipon, laging kulang, laging bitin, laging kapos, kapag alam mo sa buhay mo, hindi mo kasama si Jesus Christ. Laging nothing. May i-share po kasi inyong testimony na ilang beses ko na rin na-share dito sa midweek service. Way back 2018, I entered the full-time ministry sa dating church na aming kinabibilangan. Ni na Moises, ni Teacher Shai, ni Joko, and ni Ate Nomi. Ayan. Sa church na pinanggalingan namin, and I thank God sa church na yon. Hindi ako lalago sa pananampalataya if not because of that church. So may the Lord bless that church. I entered the full-time ministry. Iniwan ko ang trabaho ko, maganda yung trabaho ko dati, to enter the full-time ministry para makinig sa calling ng Panginoon. Walang sweldo doon. So I experienced na 2 months, wala akong shampoo ginagamit doon. Na-experience ko yung hirap ng buhay sa ministry. Hindi madali ang nasa full-time ministry. Ang buhay namin noon, hayo. Bible study dito, Bible study doon. So ang iba't ibang barangay dito sa Calamba, talagang nilulusutan po namin ang iba't ibang lugar dito. Prayer band sa umaga, prayer band sa hapon, puro ganon yung buhay namin. 2023, I decided to submit my resignation as a full-time worker dun sa church na yon. Iniyak ko yon sa Panginoon. Nag-submit ako, at pag uwi ko sa bahay namin, wala akong dala-dala, wala akong pera, wala akong maibibigay. 5 years ako nawala sa bahay namin, tapos uuwi ako sa amin na wala. Diyan yung kapatid ko, naririnig. Nung time na yon, may sakit yung nanay namin, kaya nagkaroon din ako ng motivation na I have to provide for my family. Panganay ako eh. Kailangan kahit papaano may maitulong ako sa pamilya namin. Pero nung nag-exit ako sa full-time ministry, I don't know where and how to start. Hindi ko alam paano babangon. Feeling ko nabasag ko yung purpose ni Lord sa buhay ko kasi I quit the full-time ministry. Feeling ko nasira. Nabasag ko yung calling ng Panginoon sa buhay ko. Anong ginawa ko? Familiarity. Hahanap ng a-applyan. Ang hinahanap kong a-applyan nun, bagsak yung confidence ko nun. Ang hinahanap kong applyan, I'm not belittling hindi ko minamaliit yung mga may ganitong trabaho. Ang hinahanap kong applyan po nun online is boy helper and katulong. Online. Naghahanap talaga ako na pwede kong applyan bilang katulong and helper. Kasi bagsak yung confidence ko nung time na yun and wala akong mapagsabihan nung pagkabagsak ng confidence ko nung time na yun. Pero wala akong makita. So, nag-spend ako ng time na pag-aral ng English at nakita ko yung isang call center dito sa may Halang and nag-apply ako doon. Hesitant pa nung una, pero nung natanggap ako doon, 1 month yung training, hindi ko pa tapos yung training, hindi to joke may makakapagpatotoo. Diyan si Tax diyan si Jan, katrabaho ko siya dati. Hindi ko pa tapos yung 1 month training, I was promoted bilang team leader and language trainer. And after 2 months, pinromote nila ako, kung ba't nila ako pinromote, na operations manager. Parang sinasabi ko, who would have guessed na ganun yung mangyayari sa akin? Ang hinahanap kong applyan dati is maging katulong or maging boy helper. So sabi ko, ang galing talaga ng Panginoon. Kasi bago ako nag-apply, naalala ko yung Word of God. Kasi hindi ko alam kung saan ako mag-start. Ni-remind sa akin, nagrema sa akin yung Word of God. Sabi ni Jesus Christ sa Gospel, I am the way, the truth, and the life. If you don't know where to start, saan ka magpapasimula, ang Word of God nagsasabi, I am the way. Magsimula ka kay Jesus Christ. Mag-start ka ng journey mo sa daanan ng Panginoong Jesus. So I started na talagang bumalik ulit sa mainit na relationship ko sa Panginoon. And true enough, nakita ko kung paano nagpatotoo ang Diyos dun sa company
na yun. Wala na po kami doon ngayon. Ang boss ko na ngayon is an American pastor. Ang trabaho ko po ngayon is gumawa ng prayer books. Ang trabaho ko ay ministry. Every night nakikinig ako ng prayers. Parang hindi po trabaho, no? Very ideal sa isang Christian na ganun yung trabaho mo. Sina Pedro, ganun yung nakapangyari sa kanila. Familiarity, balik sila sa trabaho. And many of us ganyan. Kapag tayo lumalagapak, nagkakasala kay Lord, may pagkukulang sa Panginoon, ano yung ginagawa natin? Ginagawa nating busy yung sarili natin sa ibang bagay. Magpapaka-busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa eskwela. Wala pong masama sa mga bagay na yun, lalo ko sa pamilya. Family is our first ministry. Pero alam mo, sa loob mo merong umiiyak. Yung spirit mo. Alam mo na you are not made to do that. Na yun lang talaga yung gagawin mo, trabaho lang. Alam mo sa sarili mo, hindi lang ako nilikha just to do this. I am created for more. And that more is the things of the Lord Jesus Christ. Amen? Alam mo sa sarili mo na nabubuhay ka para sa Panginoon. Pwede bang sabihin ng lahat, nabubuhay ako para sa Panginoon in 3, 2, 1. Mahina yan. Dapat yung yayanig sa kampo ni Satan, nabubuhay ako para sa Panginoon in 3, 2, 1. Yan, with conviction, with power, and with authority. Ganun nagde-declare. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. True enough kay Peter, nakita niya yung grace, biyaya, pag-ibig ng Panginoon. Sa pangyayaring niya, nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanila. Bumalik ang Panginoong Jesus, nagpakita siya kay Peter. Hindi para i-remind siya doon sa kanyang denial, hindi para sabihin, Pedro, grabe ka. Kasama mo ako, mabubuting bagay pinakita ko sa iyo, tapos dininay mo ko 3 times. Grabe yung ginawa mo sa akin. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Ano yung ginawa niya? Ni-remind niya si Peter patungkol sa kanyang purpose. You are made for this. Feed my flock. Feed my lambs. My lambs. Follow me. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Ganon din sa atin. Every time na may failure tayo, lapit ka kay Lord. Huwag mong isipin na baka ako pagtabuyan ni Lord. Hindi. Hindi ganon ang Panginoon. Tayo yun. Tayo yung nag-iisip nun. We are very judgmental sa kung anong gagawin ni Lord sa atin. Pero si Lord is just waiting for each and every one of us na lumapit sa Kanya. Para ma-realize ulit natin what we were made for. Amen. As Christians, ano nga ba yung purpose natin? So let's answer that question. What was I made for? At para sagutin yan, gagamitin natin itong acronym na MEOW. Letter M. We are made for God's glory. Sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesus, no? Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. When we say workmanship, sabihin ng lahat, workmanship. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos. We are created, we are made for His glory alone. Nabubuhay ka, humihinga ka, tumitibok ang puso mo, hindi para magtrabaho lang, hindi para mag-aral lang, hindi para magpaalipin lang sa ibang mga tao. Walang masama sa bagay na yun na magtrabaho ka, mag-provide for your family. Pero dapat matandaan mo, maalala mo that you are created for God's glory. Sa pag-attend po natin dito, naka 1 point tayo, no? Naka-attend tayo, present tayo sa gawain ng Panginoon. This is for His glory. Pero tapos na ba yon sa attendance? No! Ang haba ng services natin, we have praise and worship. Kanina ba nakapagbigay ka ba ng glory sa Panginoon during praise and worship? Pumalakpak ka ba para sa Panginoon? Lahat pumapalakpak, ikaw. Pumalakpak ka ba? Yung lakas na meron ka, talagang naibibigay mo sa trabaho, pag nagbubuhat ka sa trabaho, talagang buong lakas yung binibigay mo. Sa gawain ng Panginoon, may effort ka bang nai-exert? May effort ka bang naibibigay? Nakakapalakpak ka ba? Naitataas mo ba yung kamay mo? Yung bibig mo, ang dal-dal-dal-dal sa trabaho, ang dal-dal-dal-dal sa school. Bukas ng bukas. Sa gawain ng Panginoon, nai-open mo ba yung bibig mo? To shout your praises, to shout your hallelujahs to the Lord. Pag umattend ka, lubusin mo na. Sayang yung sabon, sayang yung tubig.
na ipinanligo mo? Saan yung ipinamasahe mo? Saan yung gising mo ng umaga kung pupunta ka lang dito tapos nakatunganga ka? Amen. Kaya during praise and worship, Lord, I will give you the glory, the reverence that you deserve. I will open my mouth sa pagpupuri sa Panginoon. If you're not opening your mouth during praise and worship, wala kang mararanasan sa gawain ng Panginoon. Hindi magiging clear sa'yo yung purpose mo, what you were made for, if you are not cooperating sa gawain ng Panginoon. Kaya mamaya, kung alam mo, ay ako yun, guilty ako. Nakatunganga lang ako kanina. Labas na yung lated ni Sister Eunice, ako. Bumawi ka, mamaya. Sabi mo sa yung katabi, kaliwat kanan, bawi tayo. Praise the Lord. Sumunod na letra, so we are made for God's glory. Letter E, we are made to embrace God's love. Tayo po ay nilikha, di ba? We are created in Christ Jesus. Si Jesus ay epitome ng tinatawag na pag-ibig, ng agape. So, ang purpose natin, bakit tayo kinreate ni Lord, nilikha ng Panginoon is to embrace God's love. Yakapin yung pag-ibig ng Diyos. At masasabi natin na totoong niyayakap mo yung pag-ibig ng Diyos kapag yung pag-ibig ng Diyos ay isinishare natin sa ibang mga tao. Huwag tayong selfish. Huwag kang papayag. Ikaw lang yung nakaramdam ng pag-ibig ni Lord. I-share mo naman sa ka-work mo. I-share mo naman sa kapitbahay mo. I-share mo naman sa classmate mo. I-share mo naman sa family mo. Kaya every Saturday, may hayo po dito, 8:00 ng umaga. Kung gusto mong i-embrace talaga yung God's love, punta po kayo dito. Sama-sama po tayong humayo sa labas at mag-share ng pag-ibig ni Lord sa mga taong nasa daan ng pagkapahamak. Amen! Ang dami na nag-amen ha, bilang ko yun. Ayan, dapat pag Sabado makita-kita tayo dito sa gawain ng Panginoon. Brother Ren, puyat kasi ako pag Saturday, huwag mong gagamitin sa akin yan. Panggabi ako sa trabaho. Yan, Saturday nandito ako. Puyat. Pero masaya para kay Lord. Amen sa mga night shift na work from home. Praise the Lord. Sana nga, magkita-kita tayo dito every Saturday. Sumunod na reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos, to be obedient to His calling. Sabi dyan, we are created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. Ibig sabihin si Jesus Christ nag-iwan sa atin ng example on how to obey God's will, on how to obey the Father's will. At yun yung footprint na iniwanan ni Jesus Christ to each and every one of us, nakalooban niyang sundin po natin yung yapak na iniwanan ni Jesus Christ. We have to be obedient to His words. We have to be obedient to His calling. Ang bawat isa na naririto, naniniwala ako may calling po tayo. Iba't iba yung calling na meron po tayo. Tagal nang tumatawag ni Lord sa'yo, kailan mo sasagutin? Sana sagutin po natin yung pagtawag ng Panginoon sa atin, lalong-lalo dun sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen! Letter W, kung bakit tayo kinreate ng Diyos, what we were made for. Bahala na kayo sa grammar ko. W, to walk with Christ. Yan yung isang reason kung bakit tayo nilikha ni Lord. Para tayo pa ay lumakad na kasama ang ating Panginoong Jesus. At kapag po tayo lumalakad na kasama ng Panginoong Jesus, yung lack of direction, mawawala na po yun. Bakit? Kasi kasama mo na si Lord na lumalakad. That means you have the direction. Meron ka ng daan na tinatahak at alam mo na itong daan na to, although uncertain, hindi mo alam kung ano yung nasa dulo, pero kampante ka. Why? Because you have the Lord Jesus Christ on your side. Amen. Bilang Christian, hindi po natapos doon yung na tumanggap lang tayo kay Jesus Christ. Tumanggap tayo kay Jesus Christ as our Lord and as our Savior. We are saved. Ligtas tayo, pero hindi po natatapos doon. Same with sa mag-asawa na ikinasal. Nung nag-I do kayo sa isa't isa, sa mga mag-asawa, magsabi po ng amen. Di ba nag-I do kayo sa isa't isa? O napapaisip na kayo, I don't? Ayan. Nag-I do kayo sa isa't isa. Nung nag-I do kayo, doon na ba natapos yon? Hindi. Doon pa lang nag-start yung kabanata nyo, doon pa lang nag-start
yung journey nyo bilang mag-asawa. So as nung tumanggap tayo kay Jesus Christ as our Lord and as our Savior, doon nag-start yung walk natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ibig sabihin, pag wala kang Jesus Christ sa buhay mo, talagang ligaw ka. Wala kang landas, walang direksyon ang buhay mo kapag walang Kristo sa iyong puso. Amen. Sa kanta ni Billie Eilish na What Was I Made For, wala siyang naging sagot. Walang conclusion yung kanta niya. The song is unsure of its purpose. Habang ang mga nasa sanglibutan, hirap na hirap makahanap ng sagot sa tanong na what was I made for? The Word of God, the Scripture, the Bible itself, God already revealed the answer. Kung para saan tayo nilikha. Hindi lang natin nakikita yung sagot why kasi tamad tayong mag-open ng Bible. Pero hindi pa huli ang lahat. Buhay ka pa, malakas ka, tumitibok ang puso mo, nakakabasa ka pa. You still have time to read the Word of God. At the more na binabasa mo yung Word of God, mas nagiging klaro sa'yo. Everything that is vague before, magiging malinaw na malinaw sa'yo. Ito pala yung reason kung bakit ako binuhay ni Lord. I am made for His glory. I am made to embrace His love. I am made to be obedient to His word and to His calling. I am made to walk with the Lord Jesus Christ. Amen. So every time na maririnig natin yung meow, every time na makakakita ka ng pusa, sana hindi si Billie Eilish yung maalala natin. Ang maalala natin is kung ano yung purpose ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung nakaranas ka ng pagkabagsak, pagkadurog, go back to the book of Genesis. Alalahanin mo si Adan. Saan ba nilikha si Adan? Sa alabok ng lupa. Powder. Pulbos. Pulbos nga nabuo ni Lord eh. Ikaw pa nadurog lang. Kayang-kaya kang buuin ng Panginoon. Para mas maipagpatuloy mo yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang kailangan lang pala natin is pusa. Pusong sasampalataya. Kung ano yung will ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Last verse, Book of Acts, chapter 17, verse 28. Certainly, we live, we move, we have our being, we exist because of Him. As some of your poets have said, we are God's children. Tayo daw po ay nabubuhay, gumagalaw, tumitibok ang ating puso, dumadaloy ang ating dugo. We exist, we have our being dahil sa Diyos na nagmamalasakit at umiibig sa bawat isa sa atin. This is the challenge. Sa buong linggong ito, habang tayo nabubuhay, challenge ito sa atin. Ngayong alam mo na, ang purpose mo, what you are made for, willing ka bang ipaglingkod ang buhay mo sa Diyos na lumikha sa iyo? Dagdagan natin, wag lang amen, wag lang yes. Pwede bang ang maririnig ko sa lahat ng na uma-agree dito sa tanong na yan? Pwede bang ang isisigaw ninyo, I will serve the Lord. In 3, 2, 1. Gusto ko yung mas nakakayanig. I will serve the Lord in 3, 2, 1. Lahat na maglilingkod sa Panginoon ay makatatayo sa oras na ito. Palakpakan natin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Salamat, Panginoon. Ang dami naming pinaplanong magaganda, pero mas maganda pa rin talaga yung mga plano mo and purpose mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. From this day forward, Lord, tulungan mo po kami na hindi na mag-compare ng aming mga sarili sa iba. Bakit namin i-compare yung sarili namin sa iba? Nakakahiya, i-compare pa namin yung sarili namin sa mga walang Jesus Christ.
if that's their definition of success and achievements, kotse, bahay, malaking sweldo, pero wala namang Jesus Christ sa buhay nila, I don't want those achievements. I don't want that success. For me, success is living inside the will of the Lord. At ang pinaka-success, yung one day, we will meet the Lord Jesus Christ face to face and He will say to us, "Well done, good and faithful servant." Dami mo nga na-achieve dito sa ibabaw ng mundo. Sa kabilang buhay, ang sasabihin naman sa'yo, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Huwag na lang din. We don't need those success. We don't need those achievements. Those are temporal. Ang baba ng bagay na yan. Ang tunay na success is heavenly. Makalangit. Amen? Awitan natin ang ating Panginoon. Hindi lang galing sa bibig po natin, dapat galing sa puso. Huwag mong isipin, pangit ng boses, hindi maganda yung boses ko. Pag yan galing sa puso, maganda yan sa tenga ni Lord. Amen! Hallelujah, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, and when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
this is the reason why we live, Panginoon. This is the reason kung bakit kinreate mo ang bawat isa sa amin. To worship you, to love you, Panginoon. Sapagkat ikaw ang unang umibig sa bawat isa sa amin. Tanda ng pagpapakababa natin sa harapan ng Panginoon. Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay sa harapan ng ating Diyos? This is our public declaration, Panginoon. Lord, pumapayag kami, Panginoon, na ang susundin namin ay kung ano yung purpose mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pakialaman mo po, Panginoon, ang aming mga buhay. 100% Lord, lahat ng area, pakialaman mo, Panginoon. Mga relationship na meron kami, plano na meron kami, bawat pagdidesisyon, Panginoon, inilalatag po namin sa iyong harapan. Payag kami, Panginoon, ikaw ang mag-take over, ikaw ang mag-take control, Panginoon, sa lahat ng aspects, sa lahat ng area ng amin pong mga buhay. Lord, maraming pong salamat. Muli mo kaming ni-remind. Pinalo mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Sabi sa iyong mga salita, ang anak na iniibig talagang pinapalo. Lord, salamat sa palo mo po sa amin through your word. Pagpapakita ito na mahal mo po kami, ayaw mo kaming maligaw. Ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. Kaya naririto ang mga anak mo na nagsusuko ng kanilang sarili sa iyong harapan, Panginoon. We allow the Holy Spirit to transform each and every one of us, Panginoon. Ikaw yung gumawa ng malaya sa aming mga buhay. Sa amin na nakaranas ng paglagapak, pagkadurog, buuin mo, Panginoon, bawat isa na naririto na nakaranas ng pagkadurog. Yung mga nakalagapak pa, nakadapa pa, Panginoon, itayo mo po sila, Lord. Kayo na nakadapa pa sa kalagayang espiritual, maraming pinabayaan sa gawain ng Panginoon, sa calling ninyo kay Lord, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Pumayag ka, Lord, ito yung mga kamay ko, abutin mo. I want to stand up, Panginoon, gusto kong tumayo. Ayokong manatiling lagapak, Panginoon, ayokong manatiling talunan. This is my hand, Panginoon, abutin mo po ako. Ibangon mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming pagkakadapa upang higit na ma-fulfill yung plans and purpose mo, Panginoon, kung bakit mo nilikha ang bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, muli mo kaming pinaalalahanan, Panginoon. Muli mong aalab yung apoy sa aming mga puso to serve you, Panginoon, more and more. Ano ba namang gagawin pa namin sa buhay na ito? Ayaw po namin, Panginoon, na busy lang kami sa trabaho, busy sa school, busy sa family. We want to be busy in your ministry. We want to be busy in serving you, Panginoon. We want to dedicate our lives sa kalooban mo, Panginoon. At lahat na nagde-dedicate ng kanilang sarili sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon ng malakas na may kasamang pagpupuri. I worship you. I worship you.
you, Lord. I love you, Lord. The reason I live is to love. What's his name? Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live is to love you, Lord. The reason I live. The reason I live is to love you, Lord. For the last time, what's your reason to live? The reason I live is to what? Is to love you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagtuturo na ginawa mo po sa amin sa araw na ito. Thank you for equipping us, Panginoon, sa panibagong linggo na naman na harapin po namin. Hindi na kami magsa-self-pity. May purpose pala yung buhay namin, and that is to love you, to serve you, Panginoon. Nabubuhay kami hindi para sa aming mga sarili, nabubuhay kami para sa iyo, Panginoong Jesus. Umiibig kami sapagkat ikaw ang unang umibig sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa bawat hakbang po namin, ikaw na po lagi yung kasama namin. We will walk with you, Panginoon. Susunod kami sa direction mo, susunod kami, Panginoon, sa path mo. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo po yung mga kapatid na buong puso na nagsuko ng kanilang mga buhay, ng kanilang sarili para sa iyo. Ikaw yung nakakakita, nakakasiyasat ng puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa lahat ng kahinaan na meron kami, Lord, ikaw po yung magpalakas sa amin. Kung saan kami malakas, higit na i-humble mo po kami, mas makita mo sa amin yung humility, Panginoon, sa mga araw po na ito. Sa lahat ng kakulangan na meron po kami, ikaw ang pukumpleto, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Naintindihan na po namin what we were made for. That is for your glory alone, Panginoon. Pagpalain mo po mga kapatid na naririto, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Kung paano nakarating kami ng safe and sound dito sa sanctuary, safe and sound po kami uuwi sa aming mga tahanan at magiging channel of blessing po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalamuha po namin sa labas. Makikita po sa amin, mag-i-illuminate sa buhay namin ang aming Panginoong Hesukristo. Lord, maging sa pagkakaloob namin gagawin yung mga tithes and offering po na ito, magamit para sa expansion ng iyong kingdom. Marami pa yung maabot ng Word of God, Panginoon, dito sa syudad ng Calamba, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga businesses, trabaho, mga sources, Panginoon, ng mga finances po na ito. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na nagtatapat sa iyo sa parting ito ng gawain, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Mas ma-excite kami, Panginoon, na lakaran pa yung purpose mo sa amin pong mga buhay. Kaya naman, tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, kalwalatian at karangalan na marapat sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name, and all say,